mga katropa, kamusta kayo? Ang tatalakayin natin ngayon ay marami ka bang kaibigan? Gusto mo bang hindi sila lumayo sa'yo? Basahin mo ang mga isi-share ko na ito, baka makatulong to sa'yo. Magkwentuhan kayo. Siyempre, maganda rin ang mayroong communication. Diba ang pangit naman tignan kung wala kayong communication? Let's say nasa bar kayo, nasa canteen kayo. Diba ang pangit tignan kapag wala kayong communication tapos kain lang kayo ng kain, inom lang kayo ng inom. Pag hindi, nagkwekwentuhan din kayo. Para kahit pagkatingin na kayo ng iba, at least nakikita ng mga tao sa inyo na totoo kayo sa isa't isa. Kasi ang pangit yung tingnan minsan, parang plastic yung tingin sa inyo ng ibang tao kapag ganun. Hindi naman lahat ng tao ganun, pero meron mga tao nag-iisip ng ganyan. Dahil pag nakikita ng kaibigan mo na tahimik ka lang, pwedeng isipin niya sa'yo na hindi mo siya tinatrato na kaibigan at may kailangan ka lang sa kanya. Kaya dapat talaga mayroong communication. Make interest. Pakita ka sa kanya na interesado ka sa kanya. Kunyari, inaya ka niya, kain kayo sa labas. Siyempre, pag inaya ka niya, pupunta ka. At pag sabi mo pupunta ka talaga. Hindi yung lolokohin mo siya. Kasi, pag ang kaibigan mo, niloko mo siya, may tendency na hindi na siya magpakita sa'yo. Saan mo magkwento ng katoksikan or galit kapag harap mo kayong kaibigan? Kunyari, umalis ka sa inyo, mainit ulo mo dahil merong nagpainit ng ulo mo sa'yo sa mga family members mo. Iwasan mo magkwento sa kanya ng mga ganyan. Or kaya, huwag ka magkwento ng mga ganyan na may galit ka sa iba. Kasi pwedeng ma-turn up talaga ang kaibigan mo sa'yo. Mas maganda, magkwentuhan kayo, magtatawanan kayo, magbibiroan kayo. Yung mga magaganda bang pagkwentuhan, magiging masaya kayo. Kasi pag ganyan ang kwentuhan nyo, yung kaibigan mo, lalo siya nagkakaroon ng interest na sumama sa'yo dahil magiging masaya siya sa'yo. Pakatotoo ka at huwag kang plastic. Oo, tama. Kapag kasama mo kaibigan mo, magpakatotoo ka at huwag kang plastic. Dahil ang kaibigan mo, hindi lang basta kaibigan. Pwede yang makiramdam sa'yo. At pag naramdaman niya sa'yo na magpa-plastic ka, pwede ka niyang layuan. At iwasan mo talaga maging plastic dahil ang mga tao ay marunong iramdam kung plastic ka o totoo ka sa kanya. Pumorma ng maayos. Siyempre, paporma ka ng maayos pag hanapin mo kaibigan mo. Paano naman maging masaya siya sa'yo kapag kasama ka niya? At pwede ka niyang ipagmalaki sa mga kaibigan niya na magaling kang pumorma. Lagi niyong tatandaan kapag kasama niyo kaibigan niyo. Lagi kayong pumorma na maayos. Dapat looking good, maganda tignan. Hindi yung buwakan dugyot tignan. Para hindi kayo iba ng kaibigan mo. At hindi rin siyang mahihiyang kasama ka. Be a good person. Paano? Kunyari, kaibigan mo, meron siyang mali-maling ginagawa na hindi mo gusto. Tama mo yun sa kanya. Pag-usapan yung dalawa para may tama na yun yung mali niya. Magpaka-matured ka kasi kapag sinabi nating matured ka, iintindihin mo yung tao, iintindihin mo yun yung mga mali niya, hindi yung papagalitan mo siya, hindi yung pupukpukin mo siya, hindi ganun. Pag dumami kaibigan mo, ikaw lagi ang mag-adjust. Pakita mo sa kanila na naiintindihan mo sila. Tapos na po ako. Yan ang aking mga kaalaman para dumami ang iyong kaibigan. Mga katropa, kung may natutunan po kayo sa aking vlog, please subscribe and share po. Maraming salamat po.